Ayan na. So magbalita na tayo puta. Speaking of, nagkalat talaga ngayon mga bossing yung mga iyakin. Nagkalat yung mga iyakin ngayon. Oo, yung mga magkakakampi dati. Pucha yan. Ngayon nagsusumbatan na. Tangina, ganyan-ganyan yan eh. Si Trillanes ka ba? Ba't nanunumbat ka? Ba't nanunumbat ka? Si Trillanes ka ba? Eto, matindi. Si Trillanes, in-interview kanina. Pucha, galit na galit siya kay Robredo. Kasi nagkita sila ni Inday Sara. Pucha, pati si Barry Gutierrez, inaway niya na. Isa lang ang lahi nito. Pare-parehas na mga tanga ito eh. Pero matindi. Sila na rin nag-aaway. Aba, pucha, nung nakita ko tong balita to, naalala ko si Pebbles. Tangina, ini-drop na natin. Ganon din naman yan. Sabi ko, ganito yung kaibigan ko, yung nanay ko na nire-respeto ko ganito yun galit na galit. Putang ina, wala namang ginawa masama si Lenny. Nag-usap lang naman sila. Malay mo ba, pinag-usapan nila pulbos. O kaya pinag-usapan nila yung pinakamatamis na lansones kung sa Davao ba o sa Laguna. O malay mo, pinag-usapan nila kung anong brand ng deodorant ni Inday Sara kasi kahit maghapon na siyang di nagbibihis, ang bango-bango pa din niya. Eto ngayon, si Tililing, gigil na gigil. Talaga naman, parang gusto niya ng puntahan. Kasi kaparehas niya to, kauragon niya to. Parehas silang Bicolano nito. Si Trillanes at saka ito si Lugaw. Parehas to eh. Parehas yan silang dalawa na mga taga Bicol. Pero palagay ko silang dalawa lang naman yung tanga na taga Bicol. Lahat naman ng mga kilala ko sa Bicol, matatalino. So ayun ang nangyari mga bossing. Nagkita yung dalawa. Siguro, syempre, alam mo naman, Inday Sara, wala naman kasing politika kay Inday. Wala namang kaakaaway kay Inday. Kasi lately naman, si Lenny Robredo, wala namang sinasabing masama kay Inday. So siguro, nagkita yung dalawa. Aba, putang ina, gagigil na gigil yung future mayor ng Caloocan. Hoy mga taga Caloocan, iboto nyo si Trillanes kung gusto nyo ng pagbabago. Sa Caloocan, sana manalo si Trillanes dyan. Para huminto na yung bibig niyan. Panalunin nyo na sa Caloocan. Para ngawa nyo na. Para naman po siya. Nakakaawa naman yung mga pinupuntahan niyan. Tatatlo yung kinakamayan. Sabi ni Diego Latigo, bastos. Papaputol ko titi ko pag nanalo yan. Grabe ka naman. Diego Latigo, ang sama ng ugali mo. Baka maging pugot yan. Bahala ka pag nanalo yan. Pucha, tandaan natin to mga bossing na nandito. Ipaki-screenshot po itong message ni Diego Latigo. Pag nanalo daw si Trillanes sa Caloocan, magpapaputol daw siya ng pututoy niya. Paki-screenshot yan. Anharot, tatandaan ko yan. Puta Diego, ako mismo ang puputol niyan. Diego, ako mismo ang puputol niyan Kapiraso lang naman yan. Madali lang yan. Ila-live ko pa. Ayan, tindi. Ang tindi ni Diego Latigo. Pucha, live streaming ng pagputol ng putotoy. Grabe baka naman silil labuyo lang yan Sabagay, Diego, wala rin namang gamit putulin mo na lang. Wala rin namang gamit yan Kaya in-screenshot mo na Anharot, tandaan mo yan. Tayong dalawa, umuwi ka mula sa Paris. Ikaw ang hahawak, ako ang maglalaba Kakapunin natin yan si Diego Latigo. Tatandaan ko yan. Ikakandidato ko si Trillanes talaga. Oy, mga mga taga Caloocan, iboto nyo si Trillanes kung gusto nyong maging babae na si Diego Latigo.
So eto nga, in-interview siya kanina, mga bossing. At yung interview niya talaga naman, gigil na gigil siya. Ang talino. Sobrang talino ng mga pinagsasabi niya rito. Aya, pakinggan nyo yung sinabi niya rito. At talaga naman, dati kaibigan niya yan si Barry Gutierrez. Yung spokesperson ni Leni Robredo. Oo, gigil na gigil siya. Kasi ang sabi nung spokesperson ni Leni Robredo, tao naman na pumunta yung si Sara doon. Kaya tao rin na hinarap ni Leni Robredo. Hindi tayo bastos. Haharapin natin pag bumisita. Bumisita nga si Abalos at saka si Bong Revilla Binisita rin inano rin naman, hinarap din naman ni Leni Robredo, di ba? So, ngayon, gigil na gigil siya kay Barry. Kasi galit na, sabi niya, hindi, dapat, mali. Utang ina, galit na galit ito si Trillanes sa diktador. Pero diktador siya, bawal ka nang makipagkita. Utang ina, asawa ka ba ni Leni Robredo, Trillanes? Asawa ka ba ni Leni Robredo para pigilan mo siya kung sinong gusto mong makamiting niya? Tayo na kailangan magpaalam siya sa'yo. Ano ka, yung KOJC, kailangan magpaalam pa kay Pebbles? Sobra ka naman. Oo, may buhay na sarili si Inday. At saka si Leni, parang KOJC may mga problemang pansarili yan. Pabayaan mo sila magdesisyon sa sarili nila. Hindi porket idol mo si Leni, putay na, ikaw na may-ari sa kanya. Di ba? Ito, pakinggan natin yung interview ni Trillanes, ang future mayor ng Caloocan na magiging dahilan kaya mapuputulan ng putotoy si Diego Latigo. Sir, we also want to get your take because nagsalita po itong si spokesperson Barry Gutierrez at ang sinabi niya, and I quote, hindi tayo bastos when it comes to the visitors regardless naman daw po ito of the political affiliation. What's your take, sir? Well, that's the afterthought explanation. Kasi napuna na di ba? Pero, alam nyo, sinasabi nila yan, pero I don't see any scenario na makikita kong magmi-meeting o i-welcome ni VP Leni, yung mga gaya nila Amy Marcos o ni President Marcos o any... Takay na mo, mas marunong ka pa. Kung halimbawa magpunta si Amy dyan at saka si Bongbong, putay na nasa harap na ng bahay ni Robredo. I'm sure. Pag bubuksan niya ng pinto, hindi naman niyang kasing ugaling aso mo. Tayo na taon nagpunta sa tahanan mo, tanggapin mong tao, putay na, palibasa hindi yata Pilipino utak nitong gunggong na to So ina-assume niya. So ganun siya katalino. Kung si Amy daw or si Bongbong ang pupunta kay Leni, sure daw siya na hindi tatanggapin ni Leni. Putang ina, ano kanya? Alter ego ka ba niya? Nakambal ka ba niya? Kayo ba si Julio at Julia, kambal ng tadhana? Putang nararamdaman mo yung nararamdaman niya? Trillanes, ang dami mong pinakikilaman. Problemahin mo yung Caloocan kung paano ka mananalo. Pinoproblema mo si Leni Robredo, layo-layo niya, nasa Bicol. Hindi ka naman sa Bicol tumatakbo. Problemahin mo kung mananalo ka sa Caloocan. Yun ang isipin mo at tupagin mo. O kung gusto mo naman pakialam yung problema ng buong Pilipinas, puta sa Senado ka tumakbo. Kaya magpresidente ka. Nakikialam ka Parang sinasabi mo na si Leni kasi sama ng ugali mo Mamigay ka na ng 3-in-1 dyan na kape. Oy, paring RJTV, mabuhay ka. Oy, mag-subscribe kayo dyan kay paring RJTV Mag-ano kayo dyan, mag-subscribe kayo dyan. Sabi ni Diego, baliw na lang boboto dyan Puta, sa Mandaluyong ba tumatakbo yan? Sa Mandaluyong lang naman madaming baliw. Meron pala kayong mental dyan. May mental pala kayo dyan sa may Barugo, Diego Latigo, no?
Doon sa may Kamarin. Oo, meron nga pala kayong ano dyan, mental institution dyan. Pucha, mananalo siya doon. Oo, kasi nadadaanan ko yan nun eh. Yung sa may pababang ganon, pucha, mental yun eh. Oo, pag doon na gano, pag doon na nangampan niya si Trillanes, putang ina, landslide siya doon. Ngayon, kung ngayon gaganapin ng eleksyon, mananalo siya ron. Doon sa may mental, dyan sa may Kamarin. Oh, so ayun yun. Oh, sige. Member of the Marcos family. Di ba? Kasi yun naman yung personal line ni VP Lenny. Putang ina, personal line nga niya eh. Personal line niya, pinakikialaman mo. Baka personal line mo yun. Style mo, bulok. Pinakikialaman niya yung buhay ni Leni Robredo, no? Puta, ganito talaga to si Trillanes. Ibang klase, gusto niya yung Pilipinas, siya may-ari. By the way, Trillanes, puta, kung hindi mo natatandaan, di ba meron kang panukala, no? Meron kang suggestion na ligawan ng mga dilawan yung pulahan. Di ba? May mga ganun ka na mag-merge yung pula at dilaw. Puta na, sabi ni Dilima. Tangina, wag niyong pakinggan yan. Oo, wala, hindi pwede yun. Malabo mangyari yun. Maghalo ang dilaw sa pula. May ganun sila eh. O tapos, pucha yan, kinakampihan niya yung mga congressman. Anong sabi ng congressman sa kanya? Huwag niyo pansinin yan, pambansang marites yan. Pucha, tinakwil na to ng dilawan, tinakwil na ng pulahan, putragis, tinakwil pa ng congressman. Yun ang matindi rito kay Trillanes. Tapos ngayon, ang gusto niya, pinakikialaman niya yung buhay ni Leni Robredo, itinabla ka na nga ng mga yan. Wala naniniwala sa'yo kahit yung anino mo. Kung pwede ka lang iwanan ng anino mo, baka matagal ka nang iniwan yan eh. Kumbaga, naiintindihan natin yan. Di ba? Hindi mo naman kailangan masusin. Kailangan mo lang naman umiwas ka dun sa picture na yon kasi nga tapos mas marunong ka pa. Tangina, nakikialam ba si Leni Robredo kung kahit makipag-picture ka kay Satanas? Wala naman siyang pakialam, di ba? Ang gusto niyang mangyari, si Leni Robredo, umiwas daw dapat. Dapat umiwas ka dyan kasi mali yan, hindi dapat na ganito. Hindi dapat ka nakikipag-picture dyan. Tangina, Trillanes, anong paki mo kung hindi sa'yo nakipag-picture? Kung ikaw ayaw mo makipag-picture, wag kang makipag-picture. Pero wag mong pakialaman yung buhay ng may buhay. Problemahin mo yung Problemahin mo yung buhay mo at kung paano ka mananalo dyan sa Caloocan. Hindi ito si Leni Robredo, nananahimik to eh. Tatakbo nga lang to na mayor. Diyan sa kanilang diyan sa kanilang probinsya. So pinakikialaman mo pa. May plano yung Sara Duterte camp na ipakita na, okay ka mo kaibigan kami nitong mga pig. Walang hindi nga, pinost ba ni Inday Sara yun? Pinost ba ni Inday Sara na nagkita silang dalawa? O, nga dito confirm, pinost ba ni Inday Sara na nakipagkita siya kay Leni Robredo? At pinost ba ni Inday Sara yung picture nila? At ang caption, kita mo, magkaibigan kami ng mga dilawan. Meron bang ganun post si Inday Sara? Kasi ang sinasabi niya, ang gagawin daw ni Inday, pumunta daw si Inday kay Leni Robredo, tapos magpipicture daw siya, tapos hashtag Pinklawan and Duterte as one. Tangina, wala namang ganun. Umaandar lang yan sa utak mo, Trillanes, kasi putang ina, ang laki ng puwang. Yung utak mo, putya, walang lamang, kaya kung ano-ano tumatakbo dyan. Kasi luwag ng oval ng Marikina. Di ba? Putya, control freak ka. Sabi ni Edith, hindi ka naman syota. Mas marunong ka pa sa kanya.
Citizen Lenny pa si Robredo nung dinalaw ni VP Sara. So dapat no political color. Oo, kasi hindi pa naman tumatakbo si Inday. Tangina niyan, hindi pa naman eleksyon. Hindi naman kandidato si Inday. Si Lenny naman, hindi pa naman nananalong mayor at hindi pa naman nangangampanya. Anong puta iniiyak-iyak nito ni Trillanes? Di ba pinangungunahan mo eh. Masyado kang advance mag-isip. Sa sobrang advance mag-isip mo, mukha ka ng tanga. Di mo lang pabayaan. Ang daming problema ng bayan eh. Ito pinoproblema mo yung ano, bakit? May pangarap ka bang maging, halimbawa tumakbo si BP Lenny ng presidente, ikaw ang vice president niya? Tangina, kahit sa homeowners baka hindi ka manalong presidente. Oh, kahit sa homeowners ka tumakbo. Diyan sa subdivision nyo, putang ina, baka kahit kalahati ng mga tao sa subdivision hindi ka iboto. So alam mo yung agenda nila. Kasi pagka nag-imbak... Puta, praning siya, no? Para siyang addict. Ganyan yung parang mga kaibigan kong mga addict, ganyan. Pero hindi ko sasabing addict si Trillanes, ha? Sabi ko lang, yung utak niya, parang addict, yung advance talaga siya mag-isip. Ganun daw ang style ng mga Duterte. Ang ina, sobrang kabisado niya yung mga Duterte kahit hindi naman yun yung nangyari. Sa isip niya, yun na yun, no? Ang hirap talaga pag ito naging mayor nyo dyan sa Caloocan, patay kayo. Puta, baka palagyan ng gate niyan yung buong Caloocan. Baka bakuran yan. Magtayo na sarili republika ng Caloocan yan. Baka, puta na Diego Latigo, hindi ka na makalabas, gago ka. Pag nanalo yan sa inyo, puta, may bakod na yung buong Caloocan, yari tayo. Ay na yan, hindi na tayo makakapunta ng NLEX. Puta, hindi na makakatawid yung mga taga Bulacan, oh. Yung mga taga Bulacan, hindi na makakatawid ng Quezon City. Tragis yan. Yung mga ganyan tao, putang ina, ganun gagawin niya, baka pabubungan niyan yung buong Caloocan. Sa sobrang talino niya para hindi maulanan. Puta, ngayon pa lang, kinocongratulate ko na kayo mga Caloocan. Puta, ang galing na magiging mayor nyo. Puta, ang galing na magiging mayor nyo. Hindi pa nangyayari, iniisip niya na. Still ay humingi sila ng request na makipag-meeting sa'yo. Iisipin mo kagad, instinctively, ano ba agenda nitong makikipag-meeting sa akin? So alam mo yan. You cannot be naive, no? And they cannot pretend to be naive. So alam mo yung scenario ng isa, yung optics sa isa. Now, by agreeing to that, ibig sabihin, pumayag ka to be part of that agenda nung bibisita sa'yo. Bobo talaga. Halimbawa, si Diego Latigo, putang ina, kaaway ko yan simula pa nung grade 1. Dahil tinatawag ako niyan taol libag. Nog-nog, bakulaw, negro, boy negro, uleng. Oh, pag halimbawa gano'n si Diego, ngayon pumunta siya rito sa bahay. Pumunta siya sa bahay, tapos putang ina, mag-aalok siya ng insurance, Sun Life, ganyan. Kaya Pro Life o kaya St. Peter. Di ba? Oh, so yun yung agenda ng pag-uusap namin. Puta, ipipitch niya yung kanyang produkto sa akin. O, so pinapasok ko siya dito sa bahay. Tangina niyan. Ano yun? Obligado akong bumili ng insurance sa kanya. Baka tadyakan ko siya. Tarantado ka pala Diego Latigo eh. Noong bata pa tayo, putang ina ginagawa mo kong ginagawa mo kong laruan kahit bagong ligo ko, tinatawag mo kong tinatawag mo kong anak araw, hayop ka eh. Tapos pupunta ka dito, aalokin mo ko. O ito, mag soft drinks ka na lang, tas lumayas ka na. May isip mo ba na naging parte na ako nung agenda ni Diego Latigo? To longest talaga to. Paano nga Diego kung Diego?
Paano nga Diego Trillanes kung ang pinag-usapan nila ni Inday Sara kung anong brand ng makeup ni Inday kasi ang ganda-ganda niya. Ikaw ba, Trillanes, tumawag ka kay Lenny? Lenny, anong pinag-usapan nyo? Tinanong mo man lang muna siya ng ganun bago ka nag-come up ng ganyang mga gawa-gawang istorya mo. Putangin na. Kung talagang kaibigan mo yan, sana tinawagan mo siya, nagbikol kayong dalawa. Tapos tinanong nyo sa isa't isa kung anong pinag-usapan nila para at least alam mo yung nire-reactionan mo, hindi yung wala kang idea kung anong pinag-usapan nila ni hindi mo nga alam kung baka putay na nagpo-prosesyon lang si ano si Inday Sara dahil pesta baka nakiprosesyon lang. Dumaan lang sa bahay ni Robredo, nagkawayan lang sila Oo, nagtanguan lang Baka memya, puta sa isip mo. Magtatandim na sila sa 2028. Hindi ganyan kasi yan. Tignan mo si Amy Marcos nga na malamang nauulol na din ngayon kasi may pangarap din si Amy. Gusto rin ni Amy balang araw maging vice president siya ni Inday Sara Oo, kasi girl power Pucha, sigurado ako si Amy banas na yan. Tangin na to si Lenny salot talaga Ako lang ang kaibigan ni Inday Tapos pinapunta pa sa bahay. Kapal ng mukha, binabanatan si PRRD dati tapos kinakausap pa si Inday, buwisit talaga. O hindi ba parehas kayo ni Malamang si Amy ganyan din ang iniisip niya yun. Pucha, mukhang namatay yung pag-asa ko Oo, yung pag-asa ko baka mamatay ang pag-asa ko sa pag 2028 na maging vice president ni Inday Sara. Malamang parehas sila ni Trillanes. Ganun ang iniisip. Sino na naman may death threat? Egg B, sino may death threat? Ay na, paano siya magkaka-death threat? Siya nga, dine-death threat niya nga ako sa Tondo. Wag daw ako pupunta ng Tondo Siya pa may death threat, siya nga nananakot Talaga to si Egg B nagpapaniwala ka sige, diretso natin itong kapraningan ni Itong kapraningan ni ni Tililing. Di ba? Kasi may mga personalities na ayaw mong maging kasama mo sa picture. Kunyari, picture ni sino ba? Ni Alice Guo. Subukan natin. O pupunta kunyari si Alice Guo dyan. Putang ina talaga gago. So si Alice Guo pupunta ng Bicol. Tanga. Di na makalabas yun. Nasa kulungan na Tang inan to napakagunggong talaga. Si Alice Guo daw pupunta ng Bicol. Putang ina, kung ako si Lenny Robredo, nakita ko si Alice Guo sa harap ng bahay ko, papalayasin ko talaga. Putang ina mo, ba't nandito ka, tumakas ka? Abnormal ka ba? Trillanes, putang ina, kupal ka talaga. Miski ako, pumunta si Alice Guo sa harap ng bahay ko, tatadyakan ko yun. Punyeta, umalis ka rito, putang ina, pumuga ka. Paano ka napunta rito, puta, nakakulong ka? Kung talagang tanga si Robredo, tatanggapin niya si Alice Guo pag nakita niya pumunta sa bahay niya ngayon. Tatanggapin niya. Kung tanga si Robredo. Pero putangin ako si Robredo, matino. Ang gagawin nun, tatadyakan nun palayo si Guo. Huy, puta, umalis ka rito. Tangina ka, bakit ka pumupunta rito? Luka-luka ka. Ano ka? May nakakulong ka dapat Nandito ka sa Bicol. Ang tindi ng topak ng Trillanes, no? Tangina kayo Anong saan galing yung item nyo?
Putya, ang tindi mo. Pag nakita ko si Alice Guo sa tapat ng bahay ko, kakabahan talaga ako. Totoo naman. Mantakin mo, halimbawa, si Alice Guo magpunta sa bahay ni Robredo, tatanggapin niya ba? Gago. Tayo na kahit si Satanas, baka hindi tanggapin niya si Alice Guo. Ang daming kaso niyan eh. Anak na... Ina talaga to si Trillanes, wala na sa sariling isip talaga eh. Tayo na siguro araw-araw panis na kanin yung kinakain nito. Oo, ikaw naman example lang, sabi ni Lintasia. Oo nga, halimbawa example nga si Alice Guo nagpunta. Puta, hindi ko tatanggapin. Ay na kahit example hindi ko si Alice Guo biglang kumatok dito ngayon, Boss Dada. Pagbukas ko si Alice Guo, putang ina, baka masampal ko siya. Ano nagawa mo rito? Ay hindi kita kilala, layas. Tanga talaga eh. Si Inday Sara yung nagpunta. Putsya, diba? Parang, halimbawa, ako, nagpunta rito si Bongbong Marcos. Halimbawa naman kumatok dito si Bongbong Marcos. Kahit ayaw ko sa kanya, putang ina, oh, Mr. President, anong ginagawa nyo rito? Hindi, Boss Dada, balita ako, nag-uwi ka daw ng mga siomay kanina eh. Dehins pa ako kumakain. Baka pwede maikain ako sa'yo. Puta, papapasukin ko yung kahit banas ako sa kanya. O sige, pasok ka rito. Putangin na, presidente ka ng Pilipinas. Anong gusto mo, Coke? Anong gusto mo, pulburon? Anong gusto mo, siomay? Mik-mik? Ito, may alak ako dito. Puta, mag-party-party na tayo rito. Patugtugin ko yung CD ko na duran-duran. Putangin na, para ganahan ka kumain. Di ba? Papapasukin mo. Puta, bisita mo yun eh. Presidente ng Pilipinas yun, hindi mo papapasukin. Vice President ng Pilipinas to, pumunta sa'yo, hindi mo papapasukin. Putangin na, anong klaseng tao ka? Oo, magsashabu-shabu kami dito. O ilalabas ko yung induction cooker ko, tapos uli ka, magshabu-shabu tayo. Oo, tas eto ang Coke, may panghimagas tayong pulburon. Pag hindi ka pa nahirin dyan, puta, may mik-mik dito. Ihanda ko na yung straw, tapos ipi-play ko yung duran-duran. O kaya yung Coldplay. Lahat, putang ina niyan. O lahat, ipi-play natin ano pang gusto mo. Ano ko talaga siya, aalagaan ko siya. Kahit banas tayo, putya, pag pumunta sa bahay natin, tatanggapin natin bisita yan. O hindi ba ganun nyo? Kasi ganun tayo mga Pilipino. Si Trillanes talaga kahit kailan. Tapos, ang example niya, si Alice Guo. Tangina, magulat ka pag in-example nito si Miriam Defensor Santiago. Tagal na patay nun. Ito naman, may abogado si Trillanes dito. Sabi ni Alex, Boss Dada, ang ibig sabihin ni Trillanes, baka madamay siya sa impeachment ni Inday. Putang ina niyan. Bakit empleyado ba ni Inday si BP Lenny? Anak ng tinapay naman. Alex Bedwar. Ano yung rugby, dinidikit yan sa sapatos, hindi sinisinghot yan. Anak ng tinapay, madadamay si Robredo sa impeachment. Sa impeachment ni Inday. Tang-ina niyan. Ayoko na sa Pilipinas. Ayoko na mag-YouTube pag ganito. Ano yun? Articles of impeachment. Isama si Robredo. Putangin na. Bakit? Kasi nagkita sila. Kayo talaga, putang ina, kayo mga taga Caloocan kayo Tigil-tigilan nyo na yung tigil-tigilan nyo na yung pagsinghot ng solvent at saka sinabi ko, di ba sinabi ko sa inyo pag walang makain, wag lunok ng laway. Uminom ng tubig at saka candy, pwede na yan. Luka-luka no? Kupal din Pepe niya pa siya. Sabihin mo nga kung tatanggapin niya yun kasi coffee siya. No, I don't think so. Tangina, galing. Nagmatalino siya, no? I don't think so. Pakinggan nyo.
Oh, I don't think so. Yes. Peña Francia, o picture ni kita sa'yo. Di ba? O, kasi may mga personalities na ayaw mong maging kasama mo sa picture. Kunyari, picture ni, sino ba? Ni Alice Guo. Subukan natin. O pupunta kunyari si Alice Guo dyan, Peña Francia. Sabihin mo nga kung tatanggapin niyo yun kasi kotse siya. No, I don't think so. Miski ako Pag nakita ko si Alice Guo sa Peña Francia Fiesta, putangin na niyan, tatawag ko sa pulis. Huy, putangin na nyo, kala ko ba kinulong nyo to? Anong ginagawa nito dito, nakikipiesta? Ano to si Trillanes? Ano, nakasinghot na naman yata ito ng expired na katol eh. Kumbaga, kaya nga kung sila Attorney Barry Gutierrez, huwag nyo na kami paglolokohin kasi nakaka-insulto eh. No? Niloloko niya yung public at large. Hindi sasabihin mo, welcome lahat. So, sige, papuntahin nyo dyan si Alice Guo, magpapicture si Lizzie. I am sure hindi nila mapayagan, di ba? Putangin na talaga. I am sure. Tanga, miski ako sure. Kahit yung pamangkin kong di pa nagsasalita, sigurado siya na pag nagpunta si Alice Guo kay Leni Robredo, hindi niya tatanggapin. Putangin na. Doon madadamay siya. Yung kanina nagsabi na madadamay ito sa impeachment kay Inday, putangin na, pag ito pinapasok niya si Alice Guo sa bahay niya, harboring na yun. Tangina, ogag talaga, no? Draw the line somewhere. Oh, sige, pakinggan natin yung isa pa niyang puta. Sinagot siya ni Barry Gutierrez dyan. Puta, bagong galit na galit siya. So, ganyan, di ba ganyan na ganyan yung kilala natin? Ganyan na ganyan yung kilala natin, di ba? Ang kitid ng utak. Ganyan na ganyan yung kakilala ko. Sobrang kitid ng utak. Mantakin mo, ang KOJC, natanggalan ng prangkisa yung SMNI. Natanggalan ng prangkisa yung SMNI. Pagkatapos matanggalan ng prangkisa ng SMNI, putya yan, yung mga kaso ni Pastor, binuhay. Mga kaso ni Pastor, binuhay, naging wanted. Nagkaroon pa ng qualified human trafficking na no bail. At ang matindi, may forfeiture of assets pa. Ibig sabihin, finreeze yung assets lately. So, finreeze yung assets, nagsara yung kanilang foundation, yung mga bahay ampunan nila na nagpapaaral, nagkukup-kup sa mga ulilang mga bata. Nagsara ngayon dahil naka-freeze na yung assets. Hindi rin sila nabigyan ng hindi sila nabigyan ng permit para mag-operate yung kanilang yung kanilang Children's Joy Foundation. O ano pa nangyari sumunod? Putik yan, June 10. Sinugod yung lahat ng properties, pinagwawasak, pinagpupukpok yung mga babae, ginulpi. Tapos yung mga bilaan doon sa Kitbog, may 2 namatay. O pagkatapos no, puta, hindi pa natuwa, pumasok ulit doon sa compound nila, 16 days, unang araw, may namatay na 1 tao, ang daming inatake sa puso, ang daming naaresto. Puta, naghukay pa doon, sinira lahat, yung simbahan nila. Winarak-warak, lahat nung lahat ng kubeta ron nagbara. O tas pagkatapos nun, sumuko pa si Pastor, sumuko pa sa sundalo. Tapos ngayon, nakakulong. So, ang dami nilang pinagdadaanan, ang dami nilang problema. So, ang ginawa ngayon, pasensya na muna kayo ha, hindi muna kami makakasama ha. Hindi mo na kami makakasama kasi ang dami din namin problema ba. Kumbaga parang ikaw nangungutang ka. Pautang naman na may problema ako. Ay, ganun. Hindi kita mapapautang. Hindi kita mapapautang kasi kasi marami rin kaming problema ngayon. Oo, pasensya na. Ano muna sa susunod na. Grabe ka naman, ang damot-damot mo. 3 lang naman yung namatay sa'yo eh. Kung makapagdamot ka. Di ba? Oh. Nangutang na, demanding pa.
Tapos sinabi lang nila na pasensya na, hindi na muna kami makakasama sa ito yung official statement namin. Mag-focus muna kami dun sa dati naming ginagawa, which is yung simbahan namin, napabayaan kasi namin eh. Focus muna kami dun, at saka yung mga tao namin traumatized, yung Banateros nga traumatized eh. Lalo pa kaya yung mga tao namin 24 na oras na nagbantay dun na 16 days na nandoon yung mga pulis. Kawawa naman yung mga tao namin. So, focus muna kami dun ha. Pucha, ang sagot. Ganon. Paglaban nyo, kasama nyo kami. Paglaban namin, kami-kami na lang. Wow! Paano naman yung pagod namin? Wow!